pinasara po ng ABS-CBN dahil wala po siyang prangkisa, dahil ayon po sa saligang batas, kailangan ng ABS-CBN ng prangkisa. Yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Ihinto po ng ABS-CBN, DCMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations dito sa buong Pilipinas ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Ito po ay alinsunod sa kautusan nga ng pagpapatigil po ng operasyon mula sa NTC o National Telecommunications Commission. Kinakailangan po lamang namin ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang pag-shutdown sa aming mga kagamitan. At maabisuhan din po ang aming mga tagapanood at mga tagapakinig. Mga kapamilya, patuloy kaming maglilingkod. Kahit wala po tayo sa ere sa Channel 2, mapapanood nyo pa rin ang aming mga balita sa teleradyo, ANC, news.abs-cbn.com at mga social media account ng ABS-CBN. Bayan, mga kapamilya, ilang dekada rin tayong nagkasama. Utang na loob namin sa inyo na tinanggap ninyo kami sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Naging malaking bahagi na kami ng inyong buhay. Karamay sa mga panahon ng kalamidad at paghihirap. Kasabay namin kayo sa pagluha sa mga teleserye. Magkasama nating pinagbunyi ang tagumpay ng ating mga bayani, mga ordinaryong tao na nakagawa ng imposible. Sabay din nating pinanood na nabuo o mabuo ang kasaysayan sa pamamagitan ng TV Patrol at iba pang news and current affairs program. Isa pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag. Sa harap po ng pinakamaling dakog at hamon sa aming kumpanya at sa aming mga hanap buhay, hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Mga kapamilya kami, tayo ang ABS-CBN. In the service of the Filipino, saan man sila naroroon sa buong mundo. Pinasara po ng ABS-CBN dahil wala po siyang prangkisa, dahil ayon po sa saligang batas, kailangan ng ABS-CBN ng prangkisa. At napakatagal naman pong panahon ang lumipas para makakuha ng prangkisa, no? Nung congressman pa po ako, 17th Congress, naisang panayang panukalang batas. Siguro po dapat pinupok pa yan. Nasa kamara pa rin ang bola kung papayagan na makapag-operate muli ang TV network giant ABS-CBN. Ito po yung matapos nga maglabas ang National Telecommunications Commission ng cease and desist order laban sa Kapamilya Network. At po kay Senador Christopher Bongo na yung nag-resume na ang sesyon, dapat na-actionan na ng Kamara ang bill sa prangkisa ng ABS-CBN. Sinabi pa ni Senador Bongo na sa sandaling maisumiti na ang bill sa Senado, saka lamang ito tatalakayin, committee hearing at pagbobotohan. Una po rito ay naglabas na ng kautusan ng NTC
laban sa ABS-CBN na itigil ng pag-broadcast ito dahil sa pasuna ang kanilang congressional franchise kahapon Mayo 4 at ito naman ay tinugod na nga ho ng kapamilya na Mr. Carlo Katigbak publicly at publicly tinanggap naman po ng ating presidente. Pero itong issue po talaga ng ABS-CBN franchise, isang issue po yan na unang-una ay nasa primary and exclusive jurisdiction ng Kongreso. Ibig sabihin, wala pong kahit sino makapagbibigay ng franchise sa ABS-CBN kung hindi Kongreso lamang. At ang paninindigan ng Presidente, kung nakuha naman po ng Kongreso na magpasa ng resolution, na humingi sa NTF, na magbigay ng provisional authority, bakit hindi na lang magpasa ng batas na nagbibigay ng franchise sa ABS-CBN? Naniniwala po kami na ang franchise bill naman po ay isang, kumbaga, bagamat ang gagaling sa Kongreso, isang pribadong bill, at kayang gawin nila yan kung na sa lalo mabilis na panahon. Hindi naman po ma-endorse yan ng Presidente as urgent dahil meron nga pong private interest dyan at talagang hindi po ginagawa ang pag-certify as urgent ng mga franchise bills. No? So intindihin nyo po, kahit gusto po na makapagbigay ng prangkisa ang Presidente mismo, wala po siyang ganyang kapangyarihan. Pagdating naman po sa National Telecoms Commission, totoo po na yung batas na nabumuo ng DICT, nasa ilalim po yan ng DICT. Pero nakasaad din po sa batas na yon na ang DICT ay nakadikit lamang, ang NTC ay nakadikit lamang sa DICT para po sa mga polisiya, no, at mga programa. Pero ang NTC po bilang isang quasi-judicial body ay hindi po pwedeng madiktahan ng DICT. Kaya po yung ating kalihim na si dating Senator Greg Onasan, gustuhin man nang sabihin ng Presidente na diktahan mo yung NTC, illegal po yan. Dahil merong quasi-judicial power NTC, hindi po dapat pinaghihimasukan ng kahit sino. Kung ang Presidente po ay makikialam dyan sa NTC, ito po ay krimen, no? Ito po ay paglabag doon sa Code of Conduct for local officials at labag din po ito sa anti-graft, no? So hinahayaan po namin ang NTC na magdesisyon. Ang ating pakiusap po ngayon ng Presidente sa kanyang mga kakampi sa Kongreso dahil ang talagang paninindigan ng Presidente, tanging Kongreso lang ang makapagbibigay ng prangkisa. In session naman po ang Kongreso, halos isang buwan naman po ang session ng Kongreso, na-aproban na nila ang kanilang House rules na nagmamandato na pwede na sila magkaroon ng session na on the internet. So, ang paninindigan ng Presidente, neutral po siya dyan. Huwag po kayong mag-alala, mga congressmen. Hindi po magagalit, hindi matutuwa ang Presidente kung kayo po ay ipasa ang ABS-CBN. Completely neutral po ang Presidente dyan. Vote as your conscience dictates. Hindi po maghihimasok ang Presidente sa inyong desisyon. Pero ngayong bukas po ang Kongreso, talaga pong Kongreso ang dapat magbigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Yes, Secretary, bago tayo tumanggap ng mga tanong mula sa ating kasamahan sa media, any latest na announcement o pahayag ng Palasyo ng Malacanang tungkol pa rin sa paglaban natin sa COVID-19, Sec? Well, medyo madami po yung mga guidelines na na-aproba. Siguro po, isasabukas ko na lang po yan sa regular press briefing natin. No? Pero nagsumiti na po ang DTI, ang DOLE, ang DOH at DPWH ng kanilang mga guidelines para sa GCQ. Pero isasabukas ko na lang po yan at dahil sabi ko nga sa aking opisina, gumawa tayo ng mga infographics na mas madali matandaan ng ating mga kababayan. Okay. Tanong, Secretary Roque from Alexis Romero of Philippine Star. Ang tanong niya, is it prudent to shut down a station that employs 11,000 people at a time when we are grappling with a pandemic and billions are being spent for millions of households sidelined by quarantine? Reaksyon niyo po. Siguro hindi nga po prudent, no? Pero ang decision po yan ay tanging NTC lang ang po pwedeng gumawa. Uulitin ko po dun sa batas na bumuo ng DICT, linipat po ang NTC sa ilalim ng DICT, pero meron po siyang complete independence kapag siya po ay nag-exercise ng quasi-judicial powers.
Siya po ay nasa ilalim lamang ng DICT for policy and program purposes. Pero yung kanyang gawain bilang isang quasi-judicial bodies, hindi po dapat paghimusukan ng DICT at lalong-lalo na ng Presidente. Ganon din ang tanong ni Arian Meres of ABS-CBN Online, Sec, no? What is the President's reaction to ABS-CBN going off air? Ito yung natanong na natin kanina at nasagot mo na rin. How does he view the NTC cease and desist order? Alright. It is perfectly within the powers po of the NTC to issue the cease and desist order. Nagkaroon po ng interpretasyon ng NTC na hindi po pwedeng bigyan ang lapse na prangkisa ng provisional authority dahil meron namang sapat na panahon para nakuha sana ng ABS-CBN yung kanyang prangkisa, no? Pero hindi nga po nakuha, no? At saka ang Kongreso naman, yun nga po aming posisyon, no? Kung nagawa nilang gumawa ng resolution na nag-aatas sa NTC na mag-issue ng provisional authority, siguro po kaya nilang gawin within the 1 month na in session po ang Kongreso na magpasa na ng franchise bill ng ABS-CBN. Uulitin ko po sa mga kakampi ng Presidente sa Kamara, neutral po ang Presidente, you can vote as you please dahil sa mulat mula naman po, talaga naman po hindi naman siya naghihimasok, hindi po siya nagdidikta. Nung una po, meron talagang sama ng loob ang Presidente na kinimkim. Pero na humingi na po ng tawad si Ginoong Carlo Katigbak, nagpatawad naman po ang Presidente. Gaya ng humingi naman ang Presidente ng tawad dun sa dalawang grupo ng kumpanya kahapon lamang po. So, sana po makarating ang mensahe sa mga aliado ni Presidente sa Kongreso. Okay, Sec, from Tricia Terada of CNN Philippines, ano raw ang plano ng pamahalaan, lalo na sa mga displaced workers ng ABS-CBN? They now add to thousands of Filipinos na nawala ng trabaho in the middle of COVID crisis. Tatawagan po natin mamaya ang kalihim ng DOLE. Ang alam ko po kasi yung programa for SME dapat continuous ang employment, pero dahil itong pangyayari naman po, nawalan sila ng trabaho na hindi naman nila ninais, no? Hindi naman sila nag-resign at hindi naman po voluntarily shutdown ng ABS-CBN, baka maipasok po natin sila dun sa programa ng SMEs para makakuha po sila ng panandaliang 2 buwan na ayuda. Okay, from Verhil Lopez of GMA News Online, Sec, how will the shutdown of major broadcaster ABS-CBN affect the dissemination of information ng COVID-19 response and other government policies? Siyempre po, nalulungkot din kami dahil nabawasan yung magkikerry ng laging handa at magkikerry ng presidential press briefing natin at bibigay ng balita sa ating mga kababayan. Pero inaasahan po namin ang PDV4, ang GMA, ang CNN, ang ABC5, hindi naman po magkukulang sa kanilang tungkulin at pupunaan po kung ano man ang dapat punuan dito sa pangangailangan na mag-disseminate ng information. Okay, from Bella Carriaso of Bandera, can we also ask the alleged pressure of Solgen Calida to the NTC that led to the issuance of the cease and desist order? Sec. Alam niyo po, tapatan, hindi po nag-influence si Calida. Sumula po siya, that's in due course of his job. He is perfectly within his right to write. Pero kung titignan niyo po yung NTC talaga, the law says it is independent when it is exercising quasi-judicial function. At tapatan, yung chairman po ng NTC, ilang presidente na po ang pinagsilbihan niya. Wala pong po pwede magsabi na nadidiktahan itong si Chairman Cordova. No? So, tingin ko naman sa tagal na panahon na nandyan siya, wala makapagsasabi na nadidiktahan si Chairman Cordova. From Rose Novenario of Hataw, ano ang mensaheng nais ipahiwatig ng Administrasyong Duterte sa pagpapasara sa ABS-CBN? Kung hindi ito panggigipit sa malayang pamamahayag, ano po raw ang tawag nito, Sec? Pero inabot na nga po ng indulto, nakatali po ang kamay talaga ng Presidente. Kung meron pong makapagsasabi na may kapangyarihan ng Presidente na magbigay ng franchise,
Pakita nyo lang po sa amin sa provision na yon at mag-i-issue ang franchise ang presidente. Pero dahil wala niyang kapangyarihan ng presidente, kapag siya'y at ginamit ang kapangyarihan ng executive ng buong presidency para mabigyan ng prangkisa, krimen din po yan, usurpation ang tawag pong krimen dyan, because it's a power exclusively lodged not just in Congress of the Philippines, but the initiation is exclusively lodged with the House of Representatives in particular. So, pag-intindi lang po, no? Kasi kung talagang kakayanin ibigay ng presidente mismo ang prangkisa, bakit hindi? Kung kakayanin naman ng NTC magbigay ng provisional authority na wala pong prangkisa, bakit hindi? Ito po kasi yung pagkakaiba. Nung ako po yung congressman, nakaupo rin po ako dyan sa Committee on Franchise dahil Deputy Minority Leader ako. Yung mga nag-a-apply po, binibigyan, sa kauna-unahang pagkakataon, no? Binibigyan po sila ng provisional franchise kasi bago sila na kinakailangan patunayan yung kakayahan. Ang pagkakaiba po sa ABS-CBN, hindi siya bago, pero ito pang binanggit ni Presidente, meron pa kang warrant of petition na pending na dapat i-consider siguro, no, ng mga mambabatas din, no? Kaya siguro nahirapan ang mga mambabatas magdesisyon kung dapat bigyan ng renewal o hindi. Siguro ilan sa kanila nag-aantay din sa desisyon ng Korte Supremo bago magdesisyon. Pero kung ano man ang nangyari, hindi po talaga nakakuha ng prangkisa. Wala po talaga sa saligang batas na nagsasabi na pwedeng magbigay ng prangkisa or even provisional authority ang presidente mismo. Kung meron po kahit sino sa media na magpapakita ng legal provision kung saan pwedeng mag-issue ang presidente mismo ng provisional authority, ipakita nyo lang po yan. I guarantee you, within 5 minutes, mag-i-issue ang presidente. Pero wala pong ganyang provision of law. Kaya po, hindi po makagalaw ang presidente. Ano po reaksyon ninyo, Sec, dito sa magkakasalungat na payag ng Justice Department at ng Solicitor General bilang abogado ng pamahalaan? At una nang sinabi, bata ito sa aking nabasa sa mga balita online sa social media na sinasabing ang DOJ stands by its position na may sufficient equitable basis na payagan ang broadcast entities na i-continue ang pag-operate while the bills for the renewal of their franchise remain pending with Congress. Yan po yung stand ng DOJ. Iba naman ang stand ni Solgen Calida na una nang sinabi ni Solgen Calida, warned the NTC against granting ABS-CBN a provisional permit. Ang presidente po, ang kanyang leadership style, hindi niya dinidiktahan ang mga gabinete kung anong gusto nilang sabihin. Hinayaan po ng presidente magsalita, pareho po si Solicitor General at si Secretary of Justice. Wala po siyang kinatigan. Bakit po? Hindi niya sinabi na tama si Solicitor General, hindi niya sinabi na tama si Secretary of Justice, hindi niya sinabi kung sino ang mali. Ang sa kanya lang po, wala akong magagawa dahil ang NTC po ay quasi-judicial body, siya ang magdidesisyon kung siya ay dapat mag-issue ng provisional authority at sa batas na bumuo sa NTC, nakasaad talaga na walang dapat maghimasok. In fact, sa apila, ang apila sa desisyon ng NTC, hindi po sa Office of the President. Diyan lang po siguro na we will differ with Secretary Guevara kasi sabi niya, as the Chief Executive, po pwede niya, he supervises all offices in the executive branch of department, with the exception of those exercising quasi-judicial functions. So that is where we differ with Secretary Guevara, no? Dahil malinaw po na lahat ng apila sa desisyon ng NTC, hindi po sa Office of the President. Totoo po, napakadaming opisina within the executive na kinakailangan dumiretso sa Office of President apila. Hindi po isa yan. Hindi po isa dyan sa mga opisinang yan ng NTC. Sa korte po ang apila sa desisyon ng NTC dahil nga po quasi-judicial body. Ang presidente po ay abogado rin. Hindi naman po pwedeng magpapadisbark siya dahil paghihimasukan niya ang desisyon ng isang quasi-judicial body. Hindi naman forever ang pag-shutdown ng ABS-CBN dito, Sec, no? May mga
available legal remedies na pwedeng i-resort ng ABS-CBN dito? Gaya po ng sinabi ko, ang remedy po, bukas ang Kongreso. E di, Kongreso po ang kalampagin ng ABS-CBN dahil talagang Kongreso lang po ang po pwedeng mag-issue ng prangkisa. At kung di naman sila happy nga sa desisyon, pwede naman silang kumuha ng TRO sa Court of Appeals o di naman kaya sa Supreme Court dahil nga po lahat ng apila sa desisyon ng NTC sa korte po yan, hindi sa Office of the President. Patunay na hindi po pwedeng manduhan, diktahan ng Office of the President ang NTC while exercising quasi-judicial powers. So, bali na dito, Sec, na pribilehiyo itong franchise hindi karapatan no, na pwedeng na nire-raise ng ABS-CBN na ito'y pagsikil sa karapatan ng pamamahayag. Well, alam niyo po, gaya na aking sinabi, I completely understand po kung ano naman ang sentimiento ng ABS-CBN, no? Pero alam po nila yan na bilang isang pribilehiyo, ang broadcast, kinakailangan nila ng prangkisa. At ang tanong nga, bakit naman pagbibintangan ng presidente sumusupil ng karapatan, ayan naman po ang Kongreso bukas. So, dalhin po nila ang kanilang reklamo doon sa Kongreso dahil Kongreso po talaga ang tanging may kapangyarihan magbigay ng prangkisa. Uulitin ko po, kung ang presidente nagbibigay ng pabuya para sa gamot sa COVID-19, para doon sa magbibigay ng impormasyon sa korupsyon, ang pabuya po na ibibigay ng presidente, kung sino man ang magpapakita na pwedeng magbigay ng provisional authority o di naman kayo ng prangkisa, ang presidente mismo, ipakita niyo po sa amin. And in 5 minutes, meron po kayong prangkisa or provisional authority. Pero sa pagkakaalam po namin, walang ganyang provision ng kahit anong batas. Okay, Sec, last question na lang. Bago ang final message ninyo, marami nagtatanong sa ating mga kababayan, pagkatapos ng May 15 or before May 15, pupunta na ba tayo sa General Community Quarantine? Lalong-lalo na sa Metro Manila na marami po ditong naiipit na gusto nang umuwi sa kanilang mga bayan, syudad at munisipalidad outside Metro Manila. Secretary Roque. Iyan po ang dinanais ng lahat, no? Nang kahit pa paano makabalik na sa normal, makapaghanap buhay na. Pero siyensya po ang magbibigay ng desisyon. Ang desisyon po, yung pagbilis ng pagkalat ng gamot at yung kapasidad na magbigay ng critical care dun sa mga pagkakasakit at yung estado ng ating ekonomiya. So, yun lang po mga kababayan. Talaga naman pong nalulungkot din kami na nawala isang ating katulong, ating kasama na pagbibigay serbisyo sa ating taong bayan. Pero ulitin ko po, kung kahit sino na makapagsasabi na kaya ng presidente magbigay ng provisional authority o di naman kaya ng franchise, pakita niyo po sa amin at gagalaw naman po ang presidente. Sa aming pagkakaalam, tanging Kongreso lang po ang pwede magbigay ng prangkisa at tanging NTC lang po ang pwede magbigay ng provisional authority kung ito po ay sang-ayon sa batas. The law may be harsh, but such is the law. Tura lex, sed lex. Well said. Maraming salamat po, Attorney Harry Roque, ang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang. If you like this video, just click the thumbs up and subscribe button and don't forget to click the bell button so you will be notified every time I will upload new videos.